Sa kanyang pagmumuni-muni, naalala niya bigla ako ng klaseng bata ito. 5 taon lang agwat nila, subalit si Atalia ay literal na bata. Nakikipaglaro, nakikipag-away. Dahil na rin siguro yon sa wala itong kinagis ng ina. Ang kanyang mami at si Tita Claudia ang tumayong guardian ng mga ito habang ang tatay nito ay nagtatrabaho. Malambing ang ina niya kay Atalia dahil na rin sa nangarap din naman tong magkaroon ng anak na babae. Madalas inaayusan nito si Atalia at pinalaki silang magkapatid, lalo na nang dumating si Malena sa kanila. Sumayang bahay nila dahil marami na silang bata doon. Lahat ng pinagdaraanan ni Malena, pinagdaraanan nila ni Atalia. Tinuruan sila ng mga gawaing bagay hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Doon lang din natapos ang mga gawaing binibigay sa kanila. Mas maswerte si Malena dahil hindi siya pinaduty sa opisina. Ang sabi ng lolo niya baka daw mahirapan si Malena kasi hindi daw advance ang utak noon. Napukaw ang kanyang mga alaala nang tumunog ang cellphone niya. Si Clarice. Iniisip niya kung sasagutin niya ba ito. Mas pinili na lang niyang sagutin at baka magwala na naman. Yes? Wala sa mood ang pagsagot niya dito. Baby, kailan mo ako dadalawin? Tanong nito. Ha? Kakauwi ko pa lang, hindi ba? Namimiss na kasi kita eh. Hindi na ako magtatrabaho? Grabe ka naman. Clarice, nawala ako sa meeting kanina dahil inuna kita. Ngayon hindi ko alam ang gagawin ko dahil nawala nga ako. So, sinisisi mo ako ngayon. Napahilama siya ng palad sa mukha. Napakakitid talaga ng utak ng babaeng to. Ang hirap paghanap ng lulugaran. Listen, Clarice, paano future ko kung laging magugulo dahil gumagawa ka ng mga bagay-bagay? Kung gusto mo, wag na lang ako magtrabaho. Sasamahan na lang kita lagi. Pinahalata niya ritong naiinis na siya. Pakiramdam niya hindi siya maintindihan ng babae. Galit ka ba? Tanong nito. Naiinis ako eh. Parang di ka makaintindi. Napapagod din ako, Clarice. Hindi ako robot. Na kung kailan gusto mo makita, nandyan ka agad. Pasensya ka na ha. Ikaw naman may kasalanan kung ba't ako nagkakaganito. Pero ngayon, parang ako may kasalanan, ganon. Hindi ko ginusto ang nangyayari sa akin. Napabuntong hininga siya ng patay nito ang tawag. Hindi na siya nagtangkang tawagan pa ito. Nasa punto na siya ng buhay niya na parang ayaw niya na lang tong makita at makausap. Dalawang babae nang pinoproblema niya ngayon. Sana lang hindi siya isumbong ni Atalia sa lolo niya. Mapapagalitan siya, sigurado yun. Napansin niya na 8:00 niya. Kinuha niya ang coat at lumabas na ng opisina. Bet-bet ang tinapay na dala ni Richmond para sa kanya. Umuwi siya ng kondo niya. Baka tulog na ang asawa niya. Pagpihit ng seradura, madilim ang paligid. Walang tao. Atalia? Atalia! Tawag niya sa asawa. Binuksan niya ang ilaw. Walang bakas na nanggagaling ang asawa niya doon. Nasaan na kaya siya? Atalia? Atalia! Pumasok siya sa kwarto ng babae. Wala man lang pinaghubdan doon si Atalia. Malinis ang kwarto, talatang di nanggaling ang babae doon. Umusbong ang pag-aalala niya sa dibdib. Kung tatawagan naman niya ang biyanan, malalaman ito ang nangyari at baka magkwento pa ito sa lolo niya. Kung tatawagan niya ang mga magulang, mapapagalitan lang siya ng mga ito. Lalo na kapag nalaman ng mga ito na si Clarice ang dahilan, kaya niya iniwan ang meeting nila kanina. Sinubukan niya itong tawagan. Nung una, nagre-ring ang phone nito. Sabalit sa pangatlong pagkakataon, pinapatay na siya. Parang nakulitan na to sa pagtawag niya. Iniisip niya, sinong maaaring kasama ng babae sa ganitong pagkakataon? Bigla niyang naalala si Amihan. Ito ang tinawagan niya. Sabalit tulad ni Atalia, hindi rin to nasagot. Baka pinigilan na to ng asawang sagutin ang tawag niya. Nasaan ka na, Atalia? Naaaborido na siya. Mahirap manghula kung saan to pumunta. Di man lang niya alam kung saan nakatira si Amihan. Nagpalakad-lakad siya sa loob ng kanyang kondo. Inaalam niya sa sarili ang mga paboritong puntahan ng babae. Shit! Wala akong alam tungkol sa sarili kong asawa? Seryoso, Rafael? Sarili mong asawa, hindi mo alam ang mga hangout place. Okay ka lang ba talaga? Napaka-stupid mo. Pinagagalitan niya ang sarili. Inaatake na siya ng frustration. Kinuha niya ang coat at bumaba ng building. Hahanapin niya ang babae. Abutin man siya ng umaga. Hoy, Atalia, tawag ng tawag ang asawa mo, sabi sa kanya ni Amihan habang nakaupo sila sa bar counter ng bar. Huwag mong sasagutin, hayaan mo siya. Naiinis niyang sabi dito at saka tinungga ang alak sa baso. Baka nag-aalala ng asawa mo, bruha. Baka nakauwi na ng bahay kaya ka hinahanap. Leche siya. Matapos ng ginawa niya sa akin kaninang, kapal na mukha niya hanapin ako ha. Pero Atalia, asawa mo pa rin si Rafael, hindi ba? Asawa? Gusto niya lang akong asawahin. Lamog na nga ang katawan ko sa kanya eh.
Hindi ko nga alam anong status namin aside sa mag-asawa sa papel at sa kama. Naawa si amihan sa kanya. Matagal na niyang mahal si Rafael at alam ng kaibigan niya yon. Ngunit wala itong magawa sa tantrums niya. Alam nito kung anong pinagdaraanan niya. Patuloy lang siya sa pagtungga ng alak. Napansin niyang hindi ito umiinom. Oh, tumagay ka, Ami. Sinalina na to ng alak sa baso. Tinanggap naman to ng kaibigan niya. Magsaya tayo ngayon, hindi ako papasok bukas. Napailing na lang ang kaibigan niya sa kanya. Di siguro makapaniwala na pagkatapos na ikasal ni Rafael, babalik siya sa club na ito at namang problema. Tuloy-tuloy lang ang pag-inom niya hanggang hindi niya namalayan, nakaubos na siya ng isang bote ng alak. Nag-umpisa na siyang mahilo. Hindi na siya tumayo dahil pakiramdam niya, matutumba na siya. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni amihan. Okay lang ako. Halos pati salita niya, nagbubuhol-buhol na. Umuwi na tayo, Atalia, gabi nang masyado. Ayokong umuwi, hindi ako uuwi. Diyos ko, Atalia. Naghahanap ang mata niya sa paligid ng mga bar. Nagbabaka sakaling makikita roon si Atalia. Mahilig tang mag-bar hopping noon, dalaga pa ito. Nahampas niya ang manibela sa labi sa pag-aalala. Ang tunog ng kanyang cellphone ang pumukaw sa kanya, si amihan. Hello? Sagot niya rito na hindi humihinga dahil ang panalangin ay kasama nitong asawa. Nasa Club 143 kami sa kanto ng DM Highway. Kamusta na si Atalia? Gago ka, lasing na. Kung ano-ano na lang ginagawa mo. Tamo are, hindi mo maalagaan. Kabait pa naman na ring asawa sa iyo. Nakakagigil ka, Rafael, sa totoo lang. Nagulantang siya sa sinabi nito. Ibang klase talaga si amihan, hindi namimili ng pagsasabihan basta nasa katwiran. Mabutit kumonta kang dalaga sa kanya, kung hindi, baka magdamag pa siyang maghanap. Hindi siya familiar sa Club 143 pero madali na itong i-waze. Hoy, Rafael Austria, ano? Susunduin mo gaari o ang tatay niyang tatawagan ko? Naiirita na si amihan sa tagal niyang sumagot. Pupunta na ako dyan, salamat, bye. Inoff na niya ang tawag at baka murahin pa siya ng murahin. Agad niyang hinanap ang club na sinasabi nito. Hindi ito yung tipo ng club ng mga rich people. Kahit sino pwede dito. Lalo siyang nilukob ng pag-aalala. Paano kung may mambastos sa mga ito nang wala siya? May mag-uwi sa asawa niya? O kaya gawan to ng masama? Paano na? Nagmamadali siya nagpark sa harapan nito. Boss! Tawag sa kanya na isang lalaki. Bawal po dito mag-park sa harapan, pang PWD po ito. Kinuha niyang wallet at kumuha ng 2,000. Babalik ako agad. Susunduin ko lang asawa ko, lasing na raw nasa loob. Sabi niya at inabot ang pera. Pero sir, dumukot pa siya ng 1,000 at inabot dito. Hindi ako aabuti ng kalahating oras. Nandiyan ang asawa ko sa loob. Baka mapaaway yun. Mas mahirap na. Sige po sir. Sunduin nyo na. Maluwang ang ngiti nito. Pagpasok niya, bumulong ang lalaki. Kagwapong tao, bakla. Mapapaaway lang asawa niya kung lalaki yun. Buhay nga naman. Agad niyang ginala ang paningin para makita agad ang asawa. Nakahiga ito sa sofa at nakaunan sa hita ng kaibigan. Nasa gilid ni Ami ang mga gamit nila. Lumapit siya sa mga ito at masamang tingin ang pinukol ni Ami sa kanya. Napakatagal mo naman, reklamo nito. Pasensya ka na ha, hinanap ko pa kasi kung... Hoy, putol nito sa sasabihin niya. Hintayin mo lang matapos ang kontrata ninyo. Baka ka makipaglandian sa jowa mo. Tapos ayaw mo namang palandiin na rin kaibigan ko, ang siste ba? Ikaw pwedeng humarot, siya hindi. Ginawa mo lang sexmate to ah. Nalaki ang mata niya sa sinabi nito. Di niya akalaing pati pagsisex nila, ikukwento pa ni Atalia dito. Huwag kang magkaila. Nagkwento lang siya ng pahapyaw. Ako lang nag-conclude. Sige na. Iuwi mo na yung asawa mo at ikaw pag trabaho. Ako mismong pupunta kay Lolo para isumbong ka pag umulit ka pa. Pahabol nito habang lumalabas sila ng club. Mukhang liliguan na naman niya si Atalia. Sumuka to pagdating nila sa pintuan ng kondo. Di pa sila nakakapasok sa loob. Mabutit may utility pa ng mga oras na yon. Inabutan niya na lang to ng 200 para nilinisin ang suka ng asawa niya. Agad niya itong ipinasok sa loob. Magaan lang to kaya't naging madali ang pagbubukas niya ng pinto. Pagkalak ng door code, diniretso na to sa kwarto niya. Saka dinala sa banyo. Binuksan ng shower at saka ito sinakay sa bathtub. Nagulat pa nga ito sa lamig. Hinubad niya ang buong suot nito. Bakit mo ko inuhubaran? Gusto mong matikman ang katawan ko, no? Matabil na sabi nito sa kanya. Basang-basa ka na, oh. Saway niya rito. Kipay ko, basa na rin. Saka mapungay ang matang hinawakan ng pisngi niya.
Hinalikan siya ng babae. Malapit na to sa bibig niya nang biglang sapul siya sa bibig ng maasim na suka ng babae. Nalasahan pa ang alak na ininom nito. Kadiri ka naman, Atalia. Binitawan niya to at saka inopen ang drain ng bathtub para mawala ang suka nito na palutang-lutang sa tubig. Sapul siya ng talsik ng suka nito sa mukha. Diring-diri siyang tumapat sa shower at binanlawan ng sarili. Magandang babae nga, balahura naman. Nakakadiri. Halos masuka din siya sa ginagawa ng babae. Binanlawan niya ang katawan nito bago hubaran ng damit. Bakit mo ko inahabaran? Kakabayuhin mo ko, no? Tanong nito sa kanya, tawa ng tawa. Tumahimik ka na, Atalia. Napakakulit mo. Nag-uumpisa na nga siya na mairita dito. Bigla siya nagulat sa kabibe ng babae. Nagpa-Brazilian wax. Alam na alam ng babaeng to ang mga kahinaan ko. Napakakinis ng kabibi nito, napakaputi. Huminga siya na malalim at sinabon ng babae. Minamasahin niya ang katawan nito. Niyakap niya ito para sabunin ang likod nito. Shit! Palatak niya. Nakakadiri ka talaga, Atalia. Inis na siya sa babae. Pinatuluan siya ng shower ng katawan bago hinubad ang suot na damit. Tinuro pa to ni Atalia at di niya na to inintindi. Binanlawan niya at kinuhang toothbrush nito sa kato sinipilyohan. Talagang nakakadiri. Dahil ininom ang tubig na pinagmumuga ng bibig. Halos hindi niya na matake ang ginagawa ng babaeng to. Naligo na lang din siya habang natutulog sa bathtub si Atalia. Diring-diri siya sa katawan at nag-toothbrush din na makailang ulit. Inis na inis siya sa suka ng asawa. Arte mo ha, nilalantakan mo nga ako eh. Sita nito habang nagsisipilyo siya. Quiet, Atalia, you're annoying. Annoying your face. Chup-chupin ko yung junjun mo eh. Nakapikit ito. Wala sa sarili. Talagang sinusubukan ang kanyang pasensya. Tinuloy na lang niya ang kanyang paliligo. Hindi niya na tinuyo ang katawan. Bahala nang mabasa ang kama. Binuhat niya ang asawa at yumakap to sa leeg niya. Wala pa sila sa kama, naramdaman niyang may kumakagat sa dibdib niya. Uy! Nagmamadali siya na ilapag to sa kama. May kalokohan talaga to. Ang nakakatawa pa, pabuka-buka ka ito. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Bakla. Bakla ka, Rafael. Sigaw nito na nakapikit. Anong bakla? Paano ko naging bakla? Pikon pa naman siya kapag ganito. Bakla? Bakla ka. Paulit-ulit itong sigaw. Nakukulelin na siya sa bunganga ng babaeng to. Kumuha siya ng 2 necktie at tinali niya ang mga kamay nito sa headboard. Kumuha pa siya ng 2 belt na tela at tinali yung mga paa nito na magkahiwalay sa kama. Patutunayan ko sa'yo kung anong klaseng bakla ako. Hindi alam ng babae kung anong klaseng romansa ang ginawa niya dito. Nahiga na siya sa tabi ng babae at niyakap ito ng mahigpit. Iinot-inot siyang nagunat. Ang sakit ng buong katawan niya. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwartong yon. Hindi niya to kwarto. Unti-unti, sinilip niya ang katawan sa ilalim ng kumot. Bakit wala akong suot? Wala siyang katabi. Nasa kwarto siya ni Rafael. Iniisip niya kung may nangyari ba sa kanila dahil wala na siyang matandaan pa. Ang alam niya na sa club siya kasama ni Amihan. Nanlalaki ang kanyang mga mata na makita ang oras, 11:00. Di siya madaling malasing. Marami lang siguro siyang nainom. Hinanap niya ang cellphone, full charge. Sinaksak siguro ni Rafael bago umalis. Tumayo siya at parang ang lagkit ng puwet niya. Di siya mapakali kaya tiningnan niya to sa salamin. Namumula ang butas nun. Parang may pinasok na matigas na bagay. My God! Anong ginawa sa akin ni Rafael? Namula siya sa galit. Kinuha niya ang cellphone at nag-check ng mga messages. Hindi na kita ginising. Deserve mong magpahinga. Thank you sa pagpapaligay sa akin kagabi. Kumain ka na, tanghali na. Parang gusto kitang uwian ngayon. Gising ka na ba? Mga messages galing kay Rafael. Pinaligaya ko siya kagabi. Pagkakita niya sa kabuuan ng sarili, napanganga siya. Ang dami niyang kiss mark sa buong parte ng katawan niya, pati hita niya meron. Di siya makapaniwalang ganito ang gagawin ng asawa niya. Nasobrahan ata to sa gigil. Napailing siya. Tsaka pumasok ng banyo para maligo. Kinuskus niyang maigi ang kanyang katawan na parang kayang alisin lahat ng kiss mark na inilagay ng asawa niya. Buti na lang hindi siya nilagyan ng lalaki sa leeg. Ano kayang kalokohan na naisip ni Rafael at ginanito ang katawan ko? May mga kiss mark siya sa paligid nito. Ang kanyang mga nipple parang popcorn na bumusa. Pakiramdam niya na mamaga iyon, masakit na makati. Ang mga braso may bakat na mahigpit na pagkakahawak. Napansin niya rin mapula ang bandang kamay at paa.
Tinali ba ako ng walang hiyang yon? Kahit masakit ang katawan, pinilit niya pa ring maligo. Nahihirapang yumuko pero kailangang itolerate ang sakit para hindi ito mas lumala. Labas na siya ng kwarto ni Rafael matapos maligo. Lumipat ng kwarto niya at naglotion. Maya-maya pa'y narinig niyang may nagbubukas sa pinto ng kondo. Sinilip niya, si Rafael at mukha ng grocery. Nagmamadali niyang sinarado ang pinto. Maingat, hindi gumawa ng ingay. Hindi siya pumasok. Saka siya biglang kinabahan. Nagpalakad-lakad siya sa buong kwarto, kagat-kagat ang hinlalaki sa kamay. Biglang kumalam ang sikmuran niya. Nakiramdam muna siya kung may tao pa sa labas. Pagkalipas ng halos 1 oras, saka pa niya naisipang magbihis. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, saka sumilip sa labas. Malinis ang kusina at ang sala. Wala ang asawa niyang siraulo. Lumabas na siya ng kwarto. Ay, palakang nakabuka ka. Gulat na gulat siya na makita ang asawang nakatayo sa pintuan ng kwarto nito. Ang tagal mong lumabas. Kukunin ko na sana ang susi ko para buksan ang kwarto mo. Nakasandal ito, magkakrus ang paa, tsaka magkasalikop ang mga braso. Kakagising ko lang. Anong kakagising mo lang? Pagdating ko dito, napansin pa kitang sumilip sa kwarto. Hindi siya nakapagsalita. Nahuli siya nito na nagsisinungaling. Tinalikuran lang niya ang lalaki at niyakap siya nito at tinalikan sa leeg. Saka siya naalalang dito pumasok sa opisina. Anong ginagawa mo dito? Bakit di ka pumasok? Pumiksi siya saka hinirap ang lalaki. Sinong tao doon ngayon, ha? Babantayin ko ang asawa ko. Napagod siya kagabi. Anong ginawa mo sa akin, ha? Anong ginawa? Sinukahan mo nga ako sa bunganga eh. Nalalaki ang mga mata niya. Ako? Malamang, sino bang lasing sa atin? Bakit ang sakit ng ano ko? Ng puwet mo? Naiinis ako sa'yo eh. Ilang beses mo akong tinawag na bakla. Pinakita ko lang sa'yo kung anong klaseng bakla ako. Saka siya hinawakan ng lalaki sa bewang. Hahalikan sana siya nito nang kumalam ang sikmuran niya. Gutom ka na? Sa kanya bahagyang tinulak ang lalaki. Pumunta siyang kusina, sabalit napasa siya ng kaldero. Ouch! Hindi ka kasi nag-iingat eh. Bakit di mo sinabing mainit? Mangiyak-ngiyak na siya, tawak ni Rafael ang kamay niya. Kumuha ito ng toothpaste. Di na lang nagsalita ang lalaki. Hinihipan nito ang kanyang kamay. Napatitig siya sa asawa niya. Bahagyatong na kayo ko pero kita niya pa rin ang ilong nito. Maganda ang pangahan nitong mukha. Papas ng artista sakali mang pumasok to ng showbiz. Ang pilik matay mahaba ngunit hindi malantik. Ang braso ay firm kahit di malalaki at ang pampaligahan nito sa kanya, hahabulin talaga. Kaya siguro hindi ito mapakawalan ni Clarice. Bukod sa pagiging gwapo, mayaman at mapagbigay. Inispoil nito ang girlfriend pero ngayon hindi na yun maaari. Ngayon pa lang inaangkin niya na ang lalaki at minamanifest na magiging kanya ito pagdating ng panahon.